Good morning po. Pwede po bang kalabitin niyo po yung katabi niyo? Sabi niyo po sa kanya, good morning. Okay po. Tayo po ay nasa third Sunday ng ating pong series na I Love My Family. Sabi nga po natin, I love my family. Sabihin po natin, I love my family. Sabihin po natin, mahal ko ang aking pamilya. Okay, last Sunday po, ang title po ng senior ko po ay, ano po ang title ng senior ko po last Sunday? Ano po title? God will restore my family. Okay, ngayon po umaga, ang title po na nais ko pong i-share is, The Lord will take care of me and my family. Sabi nga po natin, The Lord will take care of me and my family. Minsan pa, sabihin po natin, The Lord will take care of me and my family. Ang Panginoon, sabihin po natin, ang Panginoon, ang mag-aalaga, mag-aaruga sa akin at sa aking pamilya. Okay. Naranasan nyo na po ba na parang gusto mo nang mag-give up? Bakit? Dahil parang hindi mo kayang suportahan yung sarili mo. Hindi mo kayang tulungan yung sarili mo. Hindi mo kayang tulungan yung pamilya mo. At dahil doon parang gusto mo nang give up. Meron pong isang verse sa Bible na napakaganda at paborito ko po itong verse na ito eh. Siguro very familiar ito pong verse na ito sa bawat isa po sa atin. Sa Psalm 27 verse 10, When my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. Meron ba rito? Wala rito. Rito wala. Okay. Basahin nga po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Sa Tagalog, itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. Ang gandang verse. Okay. Sino po merong ganitong sitwasyon? Yung naiwan ka ng magulang mo. O kaya napabayaan ka ng magulang mo. O kaya nagkulang ang magulang mo sa'yo. Diyan sa verse po na yan, pinakikita na nagkulang man ang magulang mo sa'yo, meron ka pa rin Diyos na maasahan. Na wala man ang magulang mo, meron ka pa rin Diyos na maasahan. Naiwan ka man ng magulang mo, meron ka pa rin Diyos na maasahan. Ibig sabihin, tinuturo po dyan sa verse na yan, trust God to take care of you. Trust God to take care of you. Isang banda, meron po ako nakita dyan sa verse na yan, hindi lang yung pag-iwan ng magulang o pagkukulang ng magulang sa kanyang anak. Kundi yung, kung ikaw naman yung magulang at alam mo na nagkulang ka sa iyong mga anak o hindi mo kayang tugunan yung pangangailangan ng iyong mga anak o ng iyong pamilya, trust God to take care of your family. Gusto kong tignan natin yung dalawang side nito, bilang anak at bilang magulang. Bilang anak, nagkulang ang magulang mo sa iyo, magtiwala ka pa rin sa Diyos, na ang Diyos ang mag-aaruga sa iyo. At bilang magulang, nagkulang ka sa iyong mga anak, magtiwala ka sa Diyos na pupunuan ng Diyos yung pagkukulang mo sa iyong mga anak. Amen po ba? Merong isang storya sa Bible at siguro familiar ito sa iba. At nakita ko po sa istorya na to, yung isang pamilya na hindi perfect. Magulang na hindi perfect, anak na hindi perfect. Pero maganda ang ginawa ng Diyos sa kanilang pamilya. Sino po rito merong ganung pamilya? O sino rito yung magulang na alam mo hindi ka perfect na magulang? Taas ang kamay. Okay, thank you. Sino man rito yung anak na alam mo hindi ka perfect na anak? Wow, yung iba perfect. Sige po, makakauwi na po kayo.
Hindi nyo na po kailangan to. Perfect na po kayo eh. Pakibukas yung pinto. Yan. Okay, joke lang. Joshua chapter 2 verse 8 to the following verses. Ito po yung nakasulat. Bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong. It's about the story of a prostitute, si Rahab and her family. At sinabi sa kanila, alam kong binigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito. At ang mga taga rito'y takot na takot sa inyo. Okay, bago po ipagpatuloy yung pagbasa, ang istorya po nito ay si Rahab po ay nakatira sa Jericho, ang kanyang pamilya. At ang mga tao sa Jericho ay kalaban ng bayan ng Diyos. At ang Diyos ay nag-utos kay Moses na magpadala ng mga espiya, 12 espiya, o ilang espiya, doon po sa Jericho. Amen po ba? Para tignan ano yung itsura ng Jericho. Dahil sasakupin nila ang Jericho. Nagpadala po si Moses. O si Joshua, rather. At pagpunta ng mga espiya roon sa Jericho, ay doon sila tumuloy sa bahay ni Rahab. Alam niyo pong istorya. At alam ng mga taga-Jericho, including si Rahab, na sasakupin na sila ng Israel, ang bayan ng Diyos. No, sasakupin na sila. At itong si Rahab at ang lahat ng mga tao ron ay takot na takot dahil alam nila ay wala silang laban sa Diyos ng Israel na si Yahweh. Alam nila na sila ay nasa panganib. Alam nila na sila ay madidisgrasya, mapapatay. At ang buong Jericho ay masasakop ng Israel. Alam po nila lahat yon. Pero tanging si Rahab, itong prostitute na babae na to, ang siyang nagtiwala sa Diyos ng Israel, kay Yahweh. Kaya nung araw na yon, na ang iyong mga espiya ay naroon sa lugar ng Jericho, itong si Rahab ay tinago itong mga espiya. That time, nung malaman ng hari, ng pinuno ng Jericho, na merong espiya mula sa Israel ang nakapasok sa Jericho, hinanap nung mga sundalo ng Jericho, ito mga espiya na to, para dakpin at patayin. Pero, itong si Rahab ay itinago yung mga espiya. Naging alay, hindi po yung alay na handog, naging parang kakampi ng Israel, itong si Rahab. Tinago ni Rahab itong mga espiya na to sa kanyang bahay. Yun po yung istorya na to. Okay. At sabi ni Rahab, alam kong binigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito at ang mga taga rito'y takot na takot sa inyo. Verse 10. Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo. Kinilabutan kami ng marinig ang mga balitang ito. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. Verse 12. Kaya ngayon ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawa ng masama ang aking sambahayan alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang katibayang ililigtas nga ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid at ang kanilang mga pamilya. Katibayang hindi ninyo kami hahayaang mapatay. Verse 14, last verse na babasahin ko po. Sinabi sa kanya ng mga espiya, ang buhay namin ang garantya sa buhay ninyo. Huwag mo lang ipagsasabi ang pakay namin dito. Ipinapangako naming walang masamang mangyayari sa inyo, sa kanya at sa kanyang buong pamilya,
kapag ibinigay na sa amin ni Yahweh ang lupaing ito. Okay. Gusto kong tignan natin na mabilis. Si Rahab. Sino si Rahab? Isang prostitute. Meron siyang mga magulang, meron siyang mga kapatid. At according sa story, ay mukhang hindi natulungan ng mga magulang, ng mga kapatid, si Rahab para hindi maging prostitute. Bakit ba nagiging prostitute ang isang babae? Wala na ba siyang magulang? Wala bang magulang na tutulong sa kanya? Wala bang mga kapatid na tutulong sa kanya? Kaya sila nagiging prostitute? Dito po, may magulang siya, may mga magulang siya, may mga kapatid siya, pero hindi nakatulong yung kanyang pamilya para siya ay hindi maging prostitute. Ano kaya dahilan kung bakit siya naging prostitute? Maybe, ang isang sa tingin ko po na dahilan ay financial problem. Sa tingin ko po, kadalasan po ganun eh. Marami po akong story ang napakinggan, kaya sila pumasok sa ganun trabaho ay dahil sa talagang kailangan ng kanyang pamilya ang pera. Kaya, nagiging prostitute. Kahit ayaw nila na maging prostitute, pero dahil kailangan nila ng pera para mabuhay, kumain, yung kanilang pamilya, napipilitan silang mag-prostitute. Ganito ang istorya ni Rahab. May mga magulang, pero hindi nakatulong sa kanya. May mga kapatid siya, pero hindi nakatulong sa kanya para hindi siya maging prostitute. Naging prostitute pa rin siya. Amen po ba? At dito po nakita ko rin na doon sa istorya, may paparating na kapahamakan sa kanilang pamilya, sa kanilang bayan, sa lahat ng kanilang mga kababayan dahil sasakupin sila ng bayan ng Diyos at papatayin silang lahat. Dahil yun ang instruction ni Yahweh, no, sa mga Israelita. Then po ang mga tao dyan sa promised land ay masasamang tao eh. At kaya ipasasakop sila ng Diyos sa bayang Israel at ang lupain nila ay mapapa sa Israel na. Ito yung another problem na kinaharap po ni Rahab. Hindi lang yung kanyang pagiging prostitute, hindi lang yung kanyang pagiging mahirap, hindi lang yung pagiging mahirap ng kanyang pamilya, hindi lang yung kanyang kinaharap that time. May mas matinding problema siyang kinaharap. Sasakupin na sila ng bansang Israel at one day silang lahat ay mapapahamak, mamamatay. Ito yung matinding problema na kanilang kinakaharap. At sa pagkakataon na ito, hindi niya kayang tulungan ang kanyang pamilya. Nakita niyo po yung unang picture, hindi siya kayang tulungan ng kanyang mga magulang, hindi siya kayang tulungan ng kanyang mga kapatid para hindi maging prostitute. And this time, hindi niya kayang tulungan ng kanyang pamilya para hindi mapahamak, para hindi mamatay. Dahil lahat sila ay papatayin ng bansang Israel. Dito sa istorya, nakita ko po sobrang pagmamahal ni Rahab sa kanyang pamilya. He allowed herself to be a prostitute para lang matulungan niya ang kanyang pamilya. Nakita niyo po yung istorya? Hinayaan niya na maging prostitute siya para makatulong siya sa kanyang mga magulang. But this time, paano niya tutulungan ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, maging ang kanyang sarili na hindi mapahamak? At nagkaroon ng isang pagkakataon na pwedeng hindi sila mapahamak. At ito na yon. Yung mga espiya ay pumasok sa kanyang bahay. Yung mga espiya ng Israel ay pumasok sa kanyang bahay at ito yung chance na
posibleng hindi sila mapahamak kapag siya ay tumulong sa mga espiya. At ito yung napagdesisyonan niya. Tutulungan ko ang mga espiya ng Israel. Siguro naman, sa pagtulong ko sa kanila, hindi nila kami sasaktan kapag binigay na ni Yahweh ang lupain namin sa kanila. Parang yung nasa isipan ng babae, ni Rahab. No? Kaya tinulungan ni Rahab yung mga espiya. Itinago nung panahon, nung oras na hinahanap sila ng sundalo ng Jericho para patayin. Tinago niya yung mga espiya. Hanggang sa makatakas na yung mga espiya, makabalik sa Israel. Ang paniniwala nitong babae, walang tatalo sa Diyos ng Israel. Pag binasa niyo po yung mga binanggit nitong babae na to, no? Parang merong tumubo sa puso niya ng pananampalataya kay Yahweh. Nabalitaan kasi ng buong Jericho na si Yahweh pinatuyo yung dagat na pula. Nakatawid ang mga Israelita. Tinalo ang mga bayan na dinaanan nila. Kaya nabuo sa puso't isipan ni Rahab, iba ang Diyos ng Israel, si Yahweh. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa lahat ng Diyos, kakaiba si Yahweh. Tanging itong si Rahab lang, sa lahat ng mga tao sa Jericho, tanging si Rahab lang ang nagtiwala kay Yahweh that time. Tanging si Rahab lang ang gustong magpasakop kay Yahweh that time. At ang nangyari po, naligtas siya, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, ang pamilya ng kanyang mga kapatid, naligtas silang lahat. Okay. Meron po akong tanong. Are you like Rahab? Nakita mo ba ang sarili mo na parang ikaw ay si Rahab? Dumating ba sa punto na parang hindi ka kayang tulungan ng magulang mo sa iyong sitwasyon? Dumating ba sa punto na parang hindi mo kaya ring tulungan ng magulang mo sa kanilang sitwasyon? Dumating ba sa punto na hindi mo kayang tulungan ng sarili mo? Are you like this prostitute Rahab? Mahal na mahal mo ang pamilya mo. At lahat ay gagawin mo para sa kanila. Kamukha mo ba si Rahab? Ito si Rahab. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Pinasok niya ang pagiging prostitute para sa kanyang pamilya. Nilagay niya sa alanganin ng kanyang buhay. Nung tinago niya ang espiya, sa kanyang bahay, nilagay niya ang kanyang panganib sa kanyang mga kababayan. Dahil kung matuklasan ng hari ng Jericho, mga sundalo ng mga Jericho na itinago niya ang mga espiya, siya papatayin. Inilagay niya sa alanganin yung kanyang buhay dahil gusto niyang maligtas sa kapahamakan ang kanyang pamilya, maging ang kanyang sarili. Kapag meron kang ganitong sitwasyon, ano ang gagawin mo? Si Rahab, he put her hope in the Lord. Yun ang ginawa ni Rahab. Yung pag-asa niya, pagtitiwala niya, ay inilagak niya sa Diyos ng Israel. Kung hindi nila kaya, kaya ni Lord. Kung hindi mo kaya, kaya ni Lord. Hindi ka kayang suportahan ng pamilya mo, kaya ni Lord. Hindi ka kayang tulungan ng pamilya mo, kaya ni Lord. Hindi mo kayang suportahan ng pamilya mo, kaya ni Lord. Hindi mo kayang tulungan ng pamilya mo, kaya ni Lord. Amen po ba? God will fill up the shortcomings of your parents or your loved ones.
Marami bang pagkukulang ang iyong mga magulang? Kayang punuin ni Yahweh yung mga pagkukulang nila sa iyo. Amen po ba? God will fill the void they left. Kung maraming hindi na ibigay sa iyo ang mga magulang mo, kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Meron ba mga bagay na hindi na ibigay ang magulang mo sa iyo? Kayang ibigay ng Diyos. Put your hope, put your trust in God. Amen po ba? God will heal the hurt they cause you. Nasaktan ka ba ng magulang mo? Kaya kang pagalingin ng Diyos. Amen po ba? Nasaktan ka ba ng pagkawala ng magulang mo? Kaya kang pagalingin ng Diyos. God will take the role of parent or husband to you. Nawala na ba yung magulang mo? Yung role na naiwan nila, gagawin ng Diyos sa iyo. Iniwan ka ba ng asawa mo? Yung role na naiwan ng asawa mo, gagawin ng Diyos sa iyo. Trust God. Put your hope in God. Amen po ba? God can take the place in your life of anyone who has abandoned you. Kung ikaw ay naiwan ng mga inaasahan mong tao, meron pa ring pag-asa sa Diyos. Lahat ng yon ay kayang tugunan ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ng Lord? Malakas sa palakpak sa Panginoon. Lahat ng ito nangyari kay Rahab. Lahat ng ito nangyari kay Rahab. Yung hindi nagawa ng magulang niya sa kanya, ginawa ng Diyos. Yung hindi niya kayang gawin sa kanyang mga magulang na pagliligtas, ginawa ng Diyos. Amen. When you cannot help yourself, the Lord will take care of you. Kung hindi mo kayang tulungan ang sarili mo, umasa ka sa Diyos at siyang tutulong sa iyo. May mga pagkakataon, maging tayo sa sarili natin, hindi natin kayang tulungan yung sarili natin because we are limited. Meron kang gustong gawin, hindi mo magawa kasi limitado ka. God will take care of you. When no one can help you, the Lord will take care of you. Kung walang makatulong sa iyo, mga taong inaasahan mo, mahal ka pero hindi ka matulungan. Dahil nga ang tao limitado the Lord will take care of you. Ako po bilang magulang, marami kong gustong gawin sa aking mga anak. Mataas ang pangarap ko sa kanila. Marami kong gustong itulong sa kanila. Pero alam ko, kilala ko sarili ko, limitado ko. Maraming bagay na wala ako. Kaya I always pray for them that God will take care of them. Tayo ng mga magulang, kahit gaanong kamahal natin yung pamilya natin, hindi lahat magagawa natin para sa kanila. Hindi lahat maibibigay natin para sa kanila. Kaya nga that's why tayo bilang mga magulang, alam natin na ang Diyos lang ang talagang makatutulong sa kanila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Dapat alam po natin yon. Amen po ba? No. Also, when you cannot help your family, the Lord will take care of your family. Di mo kayang tulungan ang pamilya mo, si Lord kaya. Amen. Katulad po ng mga magulang ni Rahab, nagkulang sila kay Rahab. They let Rahab became a prostitute. Kung ikaw yung magulang, hayaan mo ba ang anak mo maging prostitute? Siguro hindi. No? Pero walang nagawa yung mga magulang ni Rahab. Naging prostitute pa rin si Rahab. O kung ikaw yung asawa naman, si Rahab po ay walang asawa Doon sa settings na ikaw yung asawang lalaki at wala kang magawa,
Hindi ka makatulong sa asawa mong babae. No? Hope in the Lord. Hope in the Lord. Magtiwala. Yun ang palakasin mo eh. Alam mo na marami kang hindi kayang gawin, palakasin mo yung pagtitiwala sa Diyos dahil ang Diyos lang ang may kayang gawin eh. Alam mo marami kang pagkukulang bilang magulang. Palakasin mo yung pagtitiwala mo sa Diyos dahil alam mo ang Diyos ang makapagpupuno ng lahat ng pagkukulang natin sa ating pamilya. Ako po, personally, ang dami kong pagkukulang. Ang dami kong regrets bilang magulang, bilang asawa, marami kong regrets. Kung ibabalik ko yung mga nagdaang panahon, may mga hindi ako gagawin at meron akong mga gagawin. Ang isa sa mga hindi ko gagawin ay yung laging nakasigaw. Laging galit kahit sa malit na bagay. In the past, ganun po ako. Siguro yun yung isang hindi ko nagagawin. Kung babalikan ko yung mga bago akong magulang. Kasi bagong magulang eh, hindi mo pa alam eh. Wala kasing school for parenting eh. Walang eskwelahan para magturo. Paano ba maging mabuting magulang? Walang ganun eh. Yun yung hindi ko gagawin. Yung laging nakasigaw, laging galit kahit sa maliit na bagay. At ang gagawin ko naman, kung babalikan ko yung nakaraan ko, ang gagawin ko naman, magbibigay ako ng maraming oras sa aking mga anak na hindi ko nagawa eh. Mas nabigay ko yung panahon ko sa mahabang panahon ko sa church, sa ministry. Dapat balansyado. Naglilingkod ka kay Lord, pero hindi mo napapabayaan ang pamilya mo. Nakapagbibigay ka ng enough time, quality time sa family mo. Amen. Na-realize ko, mahirap maging anak, mahirap maging magulang. Marami kang hindi kayang gawin bilang anak. Marami ka rin hindi kayang gawin bilang magulang. Then I realized, kailangan ko talaga magtiwala sa Diyos. Dahil alam ko ang Diyos ang magpupuno ng lahat ng aking pagkukulang. Una, sa aking mga magulang, pagkukulang ko sa aking mga magulang. Pangalawa, pagkukulang ko sa aking pamilya, sa aking asawa, sa aking mga anak. Put your hope in the Lord. Put your trust in the Lord. God will take care of your children. Ito yung lagi kong prayer eh. Lord, alam mo po yung kakayanan ko. Hindi ko kayang pag-aralin ng aking mga anak. Kaya sabi ko sa kanila, pag-usayan ninyo ang pag-aaral ninyo para maging scholar kayo. Sinabi ko yun eh. Dahil hindi namin kayo kayang pag-aralin. Pag matataas ang grades ninyo, magiging scholar kayo. Kasi kung papasok kayo sa public schools, hindi namin kayo kayang pag-aralin. Kaya, mag-public school kayo. Para maging public school, kailangan maganda ang grades. Pag hindi maganda ang grades, lalo na pag masyadong mataas ang standard ng eskwelahan, talagang kailangan mataas na mataas ang grades. Marami tayong hindi talaga kayang gawin. Pero naniniwala ako na tayo bilang mga magulang, kapag tayo nagtiwala sa Diyos, God will make a way where there seems to be no way. Gagawa siya ng paraan for you to be blessed. Gagawa siya ng paraan para ma-provide ang pangangailangan ninyo. Yung hindi mo kayang i-provide, the Lord will provide. Yung hindi mo kayang gawin
ng Diyos. Naniniwala po ba tayo na kayang gawin ng Diyos yung hindi natin kayang gawin para sa ating pamilya? Amen. Kailangan natin palakasin yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kailangan natin palakasin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Hope in the Lord. God's love is sufficient to meet all our needs. Amen po ba? Kaya po dapat lagi tayo nagpe-pray para sa ating pamilya. Pray for your children. Pray for your wife. Bring your family to Jesus. Dali mo yung pamilya mo sa Panginoon. Hindi mo nga kaya eh. Dali mo kay Jesus. Hindi mo kaya magpagaling. No? Dali mo kay Jesus, pagagalingin niya. Hindi mo kaya mag-ayos ng buhay. Kung meron kang anak na nasira ang buhay, lulong sa masamang bisyo, dalhin mo kay Lord, babaguhin ng Lord. Amen po ba? Babaguhin ng Diyos. Meron kang anak na naligaw ng landas, dalhin mo kay Lord. Magkakaroon ng direksyon ng buhay. Meron kang pamilyang wasak, dalhin mo kay Lord. I-restore niya, bubuin niya. Amen po. Ang susi ng matagumpay na pamilya, walang iba kundi ang Diyos eh. We just need to trust Him, hope in the Lord. Amen po ba? Meron pong isang kwento, dito po ako magtatapos. Isang tatay, nasa Bible po to, sa Mark chapter 9. Meron siyang isang anak na demon possessed. Sa Mark chapter 9. Itong tatay na ito ay hindi kilala si Jesus. At meron siyang maliit na pananampalataya lang. Wala siyang pananampalataya at all. No? Pero nabalitaan niya na si Jesus ay nagpapagaling. Kaya nagbakasakali itong tatay na ito. Dinala niya yung kanyang anak kay Jesus. Kaya lang wala si Jesus. Ang natagpuan nung tatay ay yung mga lagad. At nilapit nung tatay yung kanyang anak sa mga lagad para pagalingin from demon possession. Pero hindi napalayas ng mga lagad yung demonyo doon sa bata. No? Hanggang sa dumating si Jesus. No? At nilapit nung tatay yung kanyang anak Jesus. Nagalit si Jesus dahil hindi nakakitaan ni Jesus yung tatay ng pananampalataya. No? Maging yung mga lagad. Kaya nagalit si Jesus sa kanila. Sabi ni Jesus, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan po pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Kasi kay Jesus po, ang mahalaga sa kanya, faith eh. Whatever your situation, ang mahalaga sa kanya, faith. Walang problema kay Jesus, kahit impossible situation yung meron ka. Ang mahalaga sa kanya, just a little faith. Yun yung gusto ni Jesus. Meron kang faith. Whatever your situation is, ang gusto ni Jesus, makakitaan ka ng pananampalataya kahit konti. Itong tatay na to, wala. Wala siyang pananampalataya. Pero, nagbakasakali siya na pagagalingin ni Jesus yung kanyang anak. Meron po ba kayong ganon na experience? Yung bang, sa totoo lang wala kang faith, pero nagbakasakali ka lang. Baka maawa eh. Baka maawa si Lord. At pagalingin niya yung anak ko, baka maawa si Lord. Baka pwede niyang baguhin yung buhay namin. Baka maawa si Lord. It's a picture ng kawalan ng pananampalataya. Kasi baka eh. Ganin yung tatay rito. Baka kayang pagalingin ni Jesus na yan, yung anak ko. Ito yung sabi ng tatay kay Jesus. Kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Mga salita na walang pananampalataya. Kung may magagawa po kayo, sabi nung tatay kay Jesus. Of course, may magagawa si Jesus. Pero ang sabi niya, kung may magagawa po kayo, tulungan niyo po kami.
Kaya nagalit si Jesus kasi nga hindi sumasampalataya Pero ang kagandahan dito, bagamat wala siyang pananampalataya, inilapit niya yung bata kay Jesus. Nagbaka sakali. Nakaawaan ni Jesus, pagagalingin ni Jesus. Sabi nung tatay, sabi ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Faith talaga, no? Magulang ka ba? Anak ka ba? Asawa ka ba? Faith pala talaga kailangan para sa ating pamilya. Para sa miracle na gusto natin na mangyari sa ating pamilya, faith pala talaga ang kailangan. Whatever the situation of your family, faith pala talaga ang kailangan nating pairalin. Sabi nung tatay, naniniwala po ako, tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Lord, I believe. Help my unbelief. Parang kontra Sabi niya, I believe, but help my unbelief. Anong ibig sabihin nun? Nananampalataya po ako, naniniwala po ako, pero tulungan niyo pa po na madagdagan pa yung aking pananampalataya. Sino merong ganon? Meron siyang pananampalataya, kaya lang sobrang liit, sobrang hina. Sabi nung tatay kay Jesus, dagdagan mo pa po ang aking pananampalataya. Alam niyo sa pamilya, napakalaga pala nito. Palakasin yung faith natin. Palakasin natin yung pananampalataya natin kay Jesus. Ikaw nakakakilala kung gaano kalakas yung faith mo, gaano kahina Pag nakikita mo na humihina yung faith mo, pray ka na kagad, Lord, increase my trust in you. Increase my faith in you, Lord. Ito po yung sitwasyon namin. Nagdududa ako, nag-aalangan po ako, nag-aalinlangan po ako. Natatakot po ako, nababalisa po ako sa sitwasyon namin. Lord, increase my faith, my trust in you. Help my unbelief. Palakasin mo po yung faith ko sa iyo. Palakasin mo po yung trust ko sa iyo, Lord. Ito po yung sitwasyon namin. You are not a perfect parent, a perfect son, a perfect daughter, pero meron tayong perfect God. Alam natin hindi tayo perfect, pero tayo ay merong perfect Father in heaven. Meron tayong perfect God na kayang tumulong sa ating sitwasyon. Na-realize ko po na kahit imperfect ang family mo, kahit imperfect father ka, imperfect son, imperfect daughter, imperfect partner, wife, or husband, pwede pa rin tayong tulungan ng Diyos. Just increase your trust in the Lord. Palakasin mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Palakasin mo yung pagtitiwala mo sa Diyos. Amen po ba? The Lord will take care of us and our family. The Lord will take care of you and your family. Amen. Pray. Pray for your family. Trust God. Lahat tayo, mahal natin yung pamilya natin, just like Rahab. Ang magagawa natin, keep praying for your family. Keep trusting God. One day,
Babaguhin ng Diyos yung sitwasyon ng buhay natin, ng pamilya natin. Gagawa siya ng paraan para mabago yung pamilya natin, yung buhay natin. Maging maayos yung buhay ng ating mga anak. Aminin lang natin, Lord, hindi ko po talaga kaya, hanggang dito lang po ako eh. Ito lang po yung kaya kong i-provide eh. Ito lang po yung kaya kong gawin eh. Ito lang, Lord eh. Pwede ba tulungan mo ako, Lord? Mahal ko yung pamilya ko, Lord. Tulungan mo. And the Lord will hear you. The Lord will listen to you. Trust Him. Trust God. Mabait ang Diyos, makapangyarihan, malakas, kaya niyan lahat, walang imposible sa Kanya. Yung hindi natin kayang gawin, kaya niyang gawin para sa ating pamilya. We have a perfect Father, a powerful Father, a loving Father, a merciful Father, a gracious Father in heaven. Amen po ba?